Good morning! Welcome to our daily devotion, day 13. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, sound check tayo. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Check po natin yung sound natin para sigurado. Ayan. Napakaganda po ng umaga ngayon dahil ang taas ng araw. Kaya po, at syempre, Monday, ang araw na ito ay araw na naman ng unang araw ng pagpasok sa eskwela ulit ngayong linggo, maging sa mga trabaho. Kaya, ingat-ingat po. Ayan, so meron po tayong sound, naririnig natin. Thank you, Lord. Okay. So ngayon po ay, again, everyday naman, I am so excited. Kasi palaging merong magandang mensaheng ihatid ng Diyos sa atin. At ngayon po ay meron na naman siyang everyday sabi ko nga, Lord, surprise me with your word, surprise me with your message. And naniniwala ako na umiingay yung akin. Yan. Palagi kong sinasabi na continue to give us message na talaga namang titimo sa aming mga puso. Ayan, so kunin natin po ang ating magandang mensahe galing sa Panginoon ngayon sa Isaiah 41 verse 13. Ayan, so pwede po akong sabayan, hawakin yung Bible or yung electronic Bible sa cellphone. Basahin po natin. Sabi po sa Isaiah 41 verse 13 sa English, "For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I will help you." Sabi po naman sa Tagalog, "Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo." Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo na ramdam namin ngayong umaga, Lord. Maraming salamat at ginising mo kami sampu ng aming mga mahal sa buhay. Salamat sa kalakasan na ibinibigay mo upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo at patuloy kang maranasan sa bawat araw. Salamat po, Diyos, samahan mo kami sa amin pong devotion ngayong araw. Manguna ka po, ikaw po ang siyang magsalita, ikaw po ang siyang maramdaman. I-override mo, Lord, kung ano man ang aking mga inihanda, Panginoon, sapagkat ikaw ang nais namin na manguna at magsalita para sa lahat ng mga manonood ngayon. Maraming salamat po, O Diyos, at itinataas po namin ito sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, pwede po kayong mag-message niya, pwede kayong mag-comment kung meron po kayong mga sarili niyong thoughts about our devotion for today. At pwede kayong mag-send ng inyong prayer request para maisama po natin sa ating panalangin dito po sa God Loves You Movement Facebook page. Ay pwede kayong mag-follow para po lagi kayong ma-notify. Ayan. Nabubulog si Ate Mas. Napaganda, no? Parang araw-araw nire-remind tayo ng Diyos kung sino siya sa buhay natin, na kung ano yung mga pangako niya sa atin. Dito lang sinasabi niya, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Wow! Parang alam ng Lord, no, na araw-araw ng buhay natin talagang tayo daraan sa mga pagsubok. At tayo ay posible na dumaranas ngayon ng mga pagsubok na halos hindi mo na kaya. Napakabuti ng Diyos. Alam niya kasi yung ating pangangailangan at alam niya yung ating mga kahinaan. Kaya yung pangako niya, di ba? Fear not, I will help you. Parang ang sarap marinig nito galing sa isang Diyos. Na alam mo naman na lahat ay kaya niyang gawin para sa'yo. Tapos sasabihin niya sa'yo, kung mag-alala, tutulungan kita. Andito ako. Di ba? Alam mo yung gano'n na mayroong Diyos na palaging handang tumulong sa atin. One of the most well-known stories in Jesus' life is the coming of the storm. Kung inyo pong natatandaan or narinig na ninyo, yung kwento po sa Matthew 8 verse 23 to 27, kung saan nung sumakay po ng bangka si Jesus. Di ba? Sabi dito sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up on the lake,
so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. So, nandun sila sa bangka at di nila alam na nakalimutan nila, nakasama nila si Lord kasi hindi nila alam kung ano yung kayang gawin ni Jesus Christ. Nung time na nandun sila, ang mga disciples, kasama ni Jesus, nasa loob ng bangka, hindi nila alam kung ano ang kakayanan ni Lord, ano yung kaya niyang gawin. Kaya talagang napasigaw sila na, Lord, save us, we're going to drown. Malulunod na tayo. Tulungan mo kami, iligtas mo kami, di ba? Sabi ni Lord dito, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds, the waves obey him. So grabe no, ganun makapangyarihan ng ating Diyos. Sabihin niya lang na kumalma ka. Tumigil ka, bagyo. Tumigil ka. Di ba? Yung alon, lahat yun. Kaya niyang patigilin. Madalas kasi po tayong mga tao, no? Nangyayari to eh. Actual na nangyayari or real talk, di ba? Nangyayari yan sa buhay natin. Na dumaraan tayo sa biglang tahimik naman na parang dagat. Kalmado ang dagat. Kalmado ang buhay natin. Tapos biglang, boom! Pagising mo, may sakit ka na. Pagising mo, ayan na yung problemang napakabigat. Ito na yung pagsubok na hindi mo naman inaasahang mangyayari o pag-usapan na lang natin ang karamdaman, di ba? Ang lakas mo naman. Kalmado ang buhay mo. Parang wala namang nangyayari. Wala kang nararamdaman. Tapos bigla na lang, na-stroke ka. Bigla na lang, inatake ka sa puso. Bigla na lang, pagising mo, may naramdaman ka. Pagpunta mo sa doktor, sinabi sa'yo, may cancer ka. May breast cancer ka. Bigla na lang sinabi sa'yo na may taning na ang buhay mo. Parang, talagang kahit sino naman no, nandito sa mundo, pag gano'n ang na-receive mong mga mensahe, ano nangyari yun, Lord? Parang ang kalmado naman ang buhay ko, okay naman ako. Ang lakas-lakas ko, pagkatapos bigla ngayon sasabihin ng doktor, eto na lang ang buhay na natitira sa akin at ito na lang yung at bigla meron akong cancer. At bigla na-stroke ako, hindi ko na maigalaw yung kalahating katawan ko. At Lord, bigla inatake ako sa puso, kailangan ako operahan, i-bypass. Di ba, ang daming minsan mga ganun, sa sakit pa lang yan. E paano yung iba pang problema pagdating sa financial? Na Lord, bigla, eto, naakala ko hindi na ako sisingilin, bigla siningil, milyon ng utang ko dito, paano ko ito babayaran, Lord? Na Lord, bigla na lang, may nangyaring aksidente na hindi ko inaasahan. Di ba minsan ganun ang buhay natin, no? Nakakagulat yung mga pangyayari na tulad nito. Na nasa bangka sila, kalmado ang dagat, tapos biglang nagkaroon ng storm. Na nandun sila sa bangka kasama si Jesus. Parang tayo, di ba? Alam naman natin na kasama natin si Jesus sa buhay natin. Pero pag dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa bagyo ng buhay, natataranta tayo yung parang nayayanig tayo na, oh, naku, may problema. Naku, ito, may sakit ako. Naku, ito, tinaningan ako ng Diyos. Ito, tinaningan ako ng doktor. Ito, may cancer daw ako. Ito, alam mo yun, pag dumaraan talaga tayo sa pagsubok, dumaraan tayo sa matindi at mabigat na bagyo ng buhay natin, talagang nasashaken tayo eh. Alam mo yung nakakalimutan natin kahit tayo ay believer na, minsan nakakalimutan natin kasama nga pala natin si Lord sa bagyo na to. Nakalmado man o may bagyo o may problema man ang buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Minsan yun yung nakakalimutan natin, oo nga no. Nakalimutan ko na nandito si Lord sa tabi ko, na nandito si Lord sa buhay ko, na nandito si Lord sa puso ko. Kaya nga sinasabi ng ating binabasa ngayon na, huwag kang matakot at tutulungan ko kayo. Sabi sa English, fear not, I will help you. Diba yun yung madalas nating nakakalimutan? Kaya nga minsan,
Imbis na manalangin tayo dahil nandun tayo sa bagyo ng buhay na yun, anong nangyayari? Natatakot tayo, ini-entertain natin yung fear. Na ang meron namang nagbibigay ng takot na yan ay ang kaaway. Kasi wala namang magawang tama itong demonyo na ito sa buhay, itong si Satanas eh. Wala siyang pwedeng gawin kundi guluhin ang isip natin. Kaya naman pag natakot tayo dahil sa mga pinagdaraanan natin, ang una natin gawin ay manalangin tayo. Kasi yun ang talagang dapat para makalma tayo. Although hindi pa naman talaga nandun yung solusyon na agad-agad nalaman mo pa lang na may sakit ka, bukas magaling ka na. Hindi po ganun, may proseso yan. At ang pinakamaganda doon, kahit daanan mo yon, alam mo na payapa ka kahit may karamdaman ka pa. Kasi yun yung pinaka-importante. Dahil kapag in-entertain natin yung takot habang nandun tayo sa bagyo na yon, nandun sa karamdaman na yon, isigurado mas lalong lalalim yung takot. Magkakaroon ka na ng doubt. At darating yung time, hindi na yan basta fear. Anxiety na yan. May panic attack na yan. Di ba ganun tayo eh? Pagka tayo nagpapanik, di mo alam, push the button tayo. Yung parang, ano ba ipupush ko? Yung button na kalmado o yung button na panic? Kasi nagpapanik na tayo. Katulad itong mga disciples na kasama ni Lord sa bangka. Natatakot sila, kaya nagpanik sila. Na imbis na mag-isip ng paraan na gagawin at mag-isip na ano yung solusyon na dapat gawin at manalangin tayo, hindi eh. Talagang ginising pa nila si Lord. Dapat gano'n, di ba? Alam mo yun, save us! Malulunod tayo. Parang tayo sa buhay natin, Lord, tulungan mo ako. Sana gano'n, di ba? Magsisigaw ka na, tulungan mo ako, Lord, malulunod na ako sa problema na to. Malulunod na ako dito sa mga pinagdaraanan kong ito. Lord, di ko na kaya itong sakit na nararanasan ko kasi dahil sa pain, lalong umuusbong yung anxiety. Kasi sa totoo lang, ako, damang-dama ko yung mga may karamdaman. Dumaan po ako dyan eh. Yung pag may sakit ka, talagang i-feed ka ng mga negative thoughts. Lagi kang tatakutin. Maraming bagay na pananakot, naatakihin ka ulit, maaari mamatay ka. Sabi ko, Lord, wala ka sa Panginoon, yung takot ng kamatayan. Katatakutan mo talaga eh. Pero dahil nasa Panginoon ka, sabi niya, to die is gain, di ba? Pag namatay ako, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ano ba kinatatakot ko para pag namatay ako? Kasi parehong panalo eh. Pag namatay ako, siguradong makakapiling na kita. Makikita na kita. At sigurado magkikita tayo kasi sa langit ako pupunta. Pangalawa, Panginoon, pag binuhay mo naman ako, sobrang masaya ako kasi makikita ko pa rin at makakasama ang pamilya ko. At makakapaglingkod pa ako sa iyo. Di ba walang talo? Kunin ka ng Diyos or hindi. Parehong panalo. Kaya sabi ko, Lord, ano ang ikinakatakot ng kamatayan? Kasi yun ay pinapantakot ng kaaway sa isip ko kapag ka po minsan inaatake ko nung anxiety ko. Dumating ako sa ganyang punto na talagang alam mo yun, yung tinatakot ako na. Atakihin ako ulit. May stroke ako ulit. Talagang ganun ang kaaway, manggulo. Pero kapag kilala mo kung sino ang Diyos mo, hindi ka matatakot. Tandaan nyo, kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras at laban ng buhay natin. Kailangan lang natin tumawag. Kaya nga dito kung mapapansin nyo, yung mga disciples, tumawag sila. Sabi nila, Jesus save us. Lord save us. Malulunod na kami. Kasi yun ang gusto ng Diyos, tumawag tayo sa Kanya. Kahit nagpapanik ka na, kahit natataranta ka na, kahit natatakot ka na, sige lang, tawag ka sa Diyos. Magdasal ka. Sabi nga dito, his gentle rebuke wasn't because they didn't believe Jesus could save them from the storm, but because they struggled to believe He would see them through it. They knew Jesus was in their boat. They just didn't understand what He was fully capable of doing. Di ba? Parang minsan talaga nakakalimutan natin, ano ba yung kakayahan ng Panginoon sa buhay ko? Ano ba yung kaya niyang gawin sa buhay ko? Kaya natataranta tayo at nag-aalala sa mga problema, sa mga pagsubok, na alam naman natin lilipas din naman yan eh. Hindi lang natin alam kung kailan, pero alam naman natin lilipas yan. Kaya lang,
Minsan nakakalimutan natin yung kakayahan ng Diyos sa buhay natin. O baka naman kaya natin hindi nakikita yung kakayahan ng Diyos, ay baka hindi pa natin siya ganun kalalim kakilala. Kasi importante na kilalang kilala mo ang Diyos na pinanghahawakan mo. Ang Diyos na sinasabi mong Diyos ng buhay mo. Kasi kapag hindi mo siya kilala at kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo, talagang kahit na simple o maliliit na bagay na dadaanan mong problema o pagsubok ng buhay, agad ka talagang magpapanik, agad kang matataranta, agad kang maggagawa ng mga desisyon na hindi na according dun sa gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya napaka-importante po na huwag tayong manatili na kilala lang natin ang Diyos ng dahil siya ay nagligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, ay sapat na. Hindi po. Continue to study His Word. Continue to learn. Continue to, alam mo yun, yung, hindi ko, minsan kasi, pasensya na kayo kung paulit-ulit ko itong sinasabi. Kasi yun yung magiging tapang natin at magiging lakas natin eh. Yung kilalanin pa natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Yung pag-aaral ng kanyang salita na hindi lamang po basta natin siya kilala dahil tinanggap na natin, maniwala kayo sa akin. Pagdating ng panahon, nadadaan ka sa pagsubok at hindi mo ganun kakakilala ang Panginoon, talaga pong magpapanik ka. At darating pa ang time na mas lalo kang matatakot at maglilid yan into anxiety na lalo mong hindi katutuwa. Na mas lalong magpapalala sa problema mo imbis na magiging magaan ito. Kasi maniwala ka sa hindi, yung problema o pagsubok o bagyo ng buhay, kapag ka isinama mo ang Panginoon dyan, kahit nandiyan ka pa sa sitwasyon, gumagaan ang pagdadaanan mo. Hindi ka na mamumroblema sa kung ano pa yung mga pangangailangan mo kasi ipoprovide yan ng Diyos. Kasi alam mo na siya yung makapangyarihan sa lahat at siya yung may kakayahan na ayusin ang buhay mo kahit nandyan ka sa sitwasyon na napakahirap. Kasi sabi naman ng Panginoon, di ba? Sabi niya sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So paanong darating yung sinasabing bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito? Walang iba pong magbibigay ng kalakasan na yan at ng solusyon para sa mga problema na yan, kundi ang Panginoon. At paano tayo kakapit sa Diyos at magtitiwala sa Kanya na kaya niya tayong tulungan sa problema natin ngayon kung hindi mo kilala kung sino siya, kung hindi mo alam kung ano ang kakayahan niya para ayusin at bigyan ng solusyon ng problema mo. Diba? Sa totoo lang, minsan may mga taong tagal-tagal na nitong problema ko ang tagal-tagal na nitong solusyon na hinihintay ko mula sa Panginoon. Totoo naman, di ba? Kasi minsan, nakakalimutan natin. Lahat ginawa na natin, di ba? Lahat. Talagang, kung may sakit ka, nagpa-doktor ka na sa lahat ng magagaling na doktor o espesyalistang doktor. Kung ikaw ay stroke, ginawa mo ng lahat ng kaya mong gawin para mag-exercise, para mag-therapy, lahat ginawa mo na. Kung ikaw naman ay may breast cancer, ginawa mo na lahat. Pero lahat ng ginawa mo ay puro sarili mong kakayahan. Tanong ko lang, lumapit ka na ba sa Panginoon ng may buong puso, buong pagmamahal, at may pagpapakumbaba? Na Lord, tama na, ayoko na, tapos na, pagod na ako, lahat na ginawa ko na. Pero hindi pa rin ako gumagaling sa karamdaman ko. Hindi pa rin naayos yung problema ko sa pamilya ko. Hindi pa rin nasusolusyonan yung mga problemang ito. Kasi baka yun yung kulang. Yung paglapit sa Panginoon ng may kababaang loob at inaamin mo na wala kang kayang gawin sa sitwasyong nandun ka ngayon. Kasi minsan yun yung pinanghahawakan natin na kaya ko pa, may magagawa pa ako, may pera pa ako eh. Meron pa akong mga gamit at pwede ko pang ibenta para masustain na tong aking pangangailangan. At meron pang mga taong tumutulong sa akin. Kaya to, gagaling ako. Pero deep inside, alam mo na may kulang, na may hinahanap yung puso mo.
na gusto mo nang umiyak, na gusto mo nang humingi ng tulong. Kaya lang sa kabila ng lahat, nandun pa rin yung pride mo. Hinihintay ka lang ng Diyos. Hinihintay lang ng Diyos na lumapit ka, tumawag ka, at humingi ka ng tulong dahil walang ibang tutulong sa iyo kundi ang Panginoon. Aminin natin yan. Dahil lahat po ng mga nangyayari sa paligid natin o yung mga kaya natin, kakayahan natin gawin ay may limitasyon yan. Mapapagod ka, mabibrain, ang tawag doon, masyadong kang mababurn out ka. Na parang darating ang time na lahat namang ginawa mo na, pero bakit hindi pa rin sapat? Kasi ang tunay na sapat at tunay na magbibigay ng solusyon, lakas at kapayapaan sa atin sa panahong tayo ay dumaraan sa pagsubok. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya lamang, kailangan natin lumapit. Kailangan natin sabihin na ikaw lamang, O Diyos, ang aking katagumpayan. Ikaw ang lakas ko para matapos na to. Sa totoo lang, kapag mayroon kang sitwasyon na pinagdaraanan o problema o bagyo, di ba pag lumapit ka sa Panginoon, umiyak ka at talagang buong puso at buong pagpapakumbaba kang humingi ng tulong sa Kanya. Di ba hindi pa naman talagang nalutas yung problema? Pero meron kang kapayapaang nararamdaman na hindi mo mawari kung saan galing. Nawala yung takot, nawala yung pangamba, nawala yung doubt, nawala yung anxiety. Kasi alam mo, lumapit ako sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam ko, Lord, gagaling ako sa mga karamdaman na to. Alam ko, Lord, na ipoprovide mo lahat ng mga pangangailangan ko. Alam ko, Lord, na itong mga problema na ito lilipas din. Dadaan lang to sa buhay ko. Masakit, mahirap, mapait, lahat na. Pero alam ko, Lord, pagtatagumpayan natin to kasi kasama kita. Mag-iiba yung pananaw mo mag-iiba yung perspective mo kapag lumapit ka sa Panginoon. Maaaring nandyan pa yung sitwasyon, nandyan pa yung problema. Pero mag-iiba tingin mo dito. Liliwanag na parang kahit pala dumadaan ako dito at tunay naman maririnig mong mensahe ng Diyos na Lord, ito pala yung gusto mong mangyari kung bakit pinagdaraanan ko to. Alam mo yung kakayanin mong ngumiti sa kabila ng bigat ng pinagdaraanan mo. Yung makikita yung aura mo na sa kabila ng problema ay nag-glow ka kasi si Lord yung nakikita, hindi ikaw. Yung kaya mo yung bakit ba Lord, dati hindi ako makatayo. Ngayon nakakatayo na ako, Lord. Yung kaya ko nang kumilos. Kung may karamdaman ka, gumaang kasi ibinigay mo na sa Diyos iniiyak mo na sa Kanya. So, yung dating parang hindi mo may galaw yung mga kamay mo, bakit Lord, gumagalaw na siya? Hindi dahil magaling ako mag-exercise o hindi dahil sa therapy, but because of the grace of God. Nagalaw ko yung mga kamay ko. Lord, naikilos ko yung mga paa ko. Lord, nakalakad ako. Lord, nakaupo ako. Na yung dating hindi ka nakakahiga dahil sa tindi ng sakit na dinaranas mo't karamdaman. Na Lord, di ako nakakahinga dati kung walang oxygen. Pero ngayon dahil lumapit ako sa iyo at nagdasal, nakakahinga ako ng maayos. Kasi itong hangin libreng binigay ng Diyos. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos. Ay kung yun ng bagyo na sinabi doon sa Matthew, di ba? Kaya niyang patigilin ng ganun lang sa isang salita. Yung pabang sakit mo, hindi niya kayang pagalingin. Why are you afraid? Bakit ka natatakot? Huwag kang matakot. Kasi ang sabi ng Diyos, tutulungan kita, huwag kang matakot. Kasi ganun na tayo kamahal. Diba, ang sarap ng pakiramdam ng ganon. Nag-iiba ang pananaw mo sa mundo, sa pananaw mo sa problemang meron ka, at naririnig mo ang linaw na sinasabi ng Diyos kung bakit ka dumadaan sa pagsubok na yan. At magugulat ka kapag pinagkatiwala mo sa Diyos yung mga problema at pagsubok at bagong pinagdaraanan mo, magugulat ka, Lord, ang daming tumutulong, hindi ako lumalapit, pero ayan sila. Ang daming nagsasabing, tutulungan ka, ipagdadasal ka, bigla silang dumami. Yung pangangailangan ko, Lord, ay bigla pong dumating ng
Hindi ko inaasahan kasi ikaw ang kumilos. Ikaw, Panginoon, ang siyang nag-provide. Ikaw, Panginoon, ang nagsabi sa mga taong ito na tulungan ako. Yun lamang na kaya mong ngumiti. Kahit na ikaw ay may karamdaman, kahit na ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, bagyo ng buhay, nakakangiti ka, iba yun. Hindi po madaling ngumiti kapag nandyan sa pagsubok na yan o nandyan sa karamdaman na pinagdaraanan mo. Pero kapag nandyan sa puso mong Panginoon at isinorender mo lahat ng problema mo sa Kanya, magugulat ka. Gumagaan yung pakiramdam mo, nakakangiti ka. Kinakaya mo kahit may nararamdamang kang pain. Kahit parang ang hirap, pero dahil alam mong may kakampi ka, alam mong may nagsabing sa'yo na huwag kang matakot, tutulungan kita, sabi ng Diyos sa Isaiah 41 verse 30. Diba ang buti ng Diyos? Yung promise niya yun, talagang tutulungan ka niya. At tapat siya sa kanyang mga pangako. Kasi sabi dito, Jesus was their strength. Jesus is our strength. Through the storm and over the storm, Jesus was our provider, protector, healer, and leader. Jesus was our source of peace and power. Alam mo ba may kapangyarihan ka? Kasi tinanggap mo ang Diyos bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kaya yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa sayo. Huwag kang matakot. Ginugulo lang tayo ng kaaway. At kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi niya sa isip mo, kaya natatakot ka at natataranta sa sitwasyon mo. Kapit lang. Jesus was and is to come. He was there at the beginning of time and He will be there at the end of it. Ang Diyos ay ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kailanman hindi kayo iiwan. At ang Diyos ay kasama mo simula sa pagnagdadaanan mo ngayon hanggang sa matapos ito. All you need to do is to acknowledge Him in your life. Tawagin mo siya, humingi ka ng tulong. Alam niyo, napakabuti ng Diyos eh. Sa pagmamahal niya sa atin, minsan nga, kahit di na natin nagagawang lumapit at umiyak at manalangin, pero nandyan ang grasya ng Diyos. Yung grace ni Lord nandyan para tulungan pa rin tayo sa kabila ng lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakamali at pagkakasala. Kasi ganun ang Diyos, kabuti sa buhay natin. Ganun na tayo kamahal. Di paano pa kung lumapit ka? Di ba paano pa kung talagang umiyak ka sa Kanya? Parang kang anak na lumapit o umiyak sa magulang dahil hindi mo na kaya. Yung bang may pain ka talagang, Lord, yakapin mo kung umiiyak ka. Tulungan mo ko. Alam mo, napakabuti ng Diyos para hindi ka tulungan. Talagang nandyan siya. Mahal na mahal ka. And He has seen every event in human history and He has not forsaken anyone who cries out for Him and trusts in Him. Di ba? Sa mga taong umiiyak, nagtitiwala at nagsusurrender ng lahat ng meron sila sa buhay nila, ay talaga namang tutulungan ng Diyos. Ganun niya tayo ka mahal. At makikinig siya. Kahit minsan paulit-ulit mo na sinasabi o paulit-ulit ka nagdadasal, makikinig pa rin ng Diyos. Kasi yun ang naman ang gusto ng Diyos eh. Kausapin natin siya, lumapit tayo sa Kanya. At aminin natin hindi na natin kaya. Aminin natin hanggang dito lang yung kaya ko, Lord. Please, Ikaw na ang kumilos sa buhay ko. Ano man itong pinagdaraan, napakabigat. Lord, di ko na kaya. Di ba ganun tayo dapat? Kasi tandaan natin ang ating Diyos ay lahat posible sa Kanya. Sabi nga, nothing is impossible for God. Walang imposible sa Diyos. Dumaraan ka man ngayon sa pagsubok ng karamdaman, lahat ay posible sa Diyos. Pagtatagumpayan mo yan, pagtiwalaan mo lang ang Panginoon. Dumadaan ka sa mabigat na pagsubok sa pinansyal, ipoprovide ng Lord yan kasi ganun siya kabuti sa kanyang mga anak. At ganun siya katapat sa kanyang mga pangako. Magtiwala ka lang. Walang imposible sa Diyos. And His character never changes. Hindi kailanman nagbago ang Diyos. Ang pag-uugali niya sa kanyang mga anak, kung sino siya, at noon hanggang ngayon, siya ang Diyos. Hindi siya nagbago. Kung noon, pinagaling niya ang mga
may karamdaman tulad ng ketong, ang mga bulag, nakakita. Yung mga nangyari noon pa man, ngayon ay kaya niya rin yung gawin. Ang kailangan lamang natin ay magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Para yung tiwala mo maging buong-buo. Kasi kilala mo na kung sino yung Diyos na nasa puso mo. Ng mas malalim. He is for you and not against you. Kailanman hindi mo magiging kaaway ang Diyos. Huwag mong iisipin yung pinagdaraanan mo ngayon kahit anong bigat niyan. Huwag mong iisipin na kasi pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung sinasabi ng mga tao na yan, kaya yan nagkaganyan kasi ang tigas ng ulo niyan eh. Masama ugali niyan. Pinarurusahan na yan ng Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kailanman hindi ka parurusahan ng Diyos. Hindi siya ang may gawa niyan. Maring pinahintulot ng Diyos dahil meron siyang gustong mensahe iparating sa iyo. Pero paano mo maririnig ang mensahe ng Diyos kung hindi mo bubuksan ang iyong isip, ang iyong puso sa natanggapin ng Panginoon sa buhay mo? Para makita mo na ang lahat ng ito pala ay dadaan lamang sa buhay ko dahil may gustong sabihin ng Diyos sa akin na siyang magliligtas sa akin sa mas malaking problema pang darating sa buhay ko. Kasi alam ng Diyos ang kinabukasan natin, di ba? Alam ng Diyos yung mangyayari pa sa'yo sa future na maaaring hindi lang yan yung dadaanan natin. Ngayon pa lang, hinihahanda na niya tayo. Kaya hindi sa Diyos yan at hindi ang parusa sa'yo, ha? Tandaan mo, huwag kang panghihinaan sa mga ganyang salita na yan ay parusa sa'yo kasi masama kang tao. Hindi. Lumapit ka sa Diyos. At ipagdasal mo yung mga naririnig mong yan, na mga sinasabi sa'yo ng tao. Isumbong mo yan sa Diyos na, Lord, kaya pala ako nagkasakit dahil sa ganun. Sabihin mo sa Panginoon yan at ipapaalam sa'yo ng Diyos na hindi yan totoo. Mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. At hindi tayo parurusahan ng Diyos kung kaya tayo nagkasakit, hindi totoo yun. Mag-iiba ang perspective mo kapag kinausap mo ang Panginoon. Idulog mo lahat sa Kanya. Maniwala ka, ipapakita niya sa iyo kung ano ang Kanyang kapangyarihan at kung ano ang Kanyang mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Maaaring hindi pa ngayon ang kasagutan ng mga dahilan na yan, pero malalaman at malalaman mo yun. Magpatuloy ka lamang sa pakikipag-usap sa Diyos at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Intimate, yung malalim na relasyon sa Diyos. Huwag kang bibitaw sa pananampalatayang meron ka ngayon. Okay. Kaya nga sabi dito, He is for you and not against you. That's why you have nothing to fear. Wala kang dapat katakutan kasi hindi mo kaaway ang Diyos. Kakampi mo siya. Ang kaaway mo ay ang demonyo na siyang nag-feed ng mga maling impormasyon sa iyo. Labanan mo yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pananalangin. Dasal ka lang sa Panginoon at maniwala ka. Mawawala yung mga yan at mapapalitan yan ng pagmamahal, ng kapayapaan, ng joy. Na sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan mo, masaya ka pa rin. Magaan ang loob mo, may kapayapaan ka pa rin. Walang pag-aalala. Kasi alam mo tutulungan ka ng Diyos. And that is why today we can hold on dito sa pangako ng Diyos as personal promise ni Lord sa atin. I-claim natin to na atin to, mensahe ng Lord sa atin to, for I am the Lord your God who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Panghawakan natin yan yung Isaiah 41 verse 13. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Diba? Yun nga lang tao na pangkaraniwang kaibigan, kakilala ka, mag-anak na magsabing, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Diba gumagana yung pakiramdam mo pag narinig mo yun sa isang mahal mo sa buhay o kahit kaibigan mo? Paano pa kung ang nagsabi sa'yo
ay ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na lahat ay posible sa Kanya. Ano pang ikakatakot mo? Diba? Siya ay naglikha ng langit at lupa. Siya ang naglikha sa iyo. Ano ang ikakatakot mo para hindi magtiwala sa Kanya? Para mas lalo lumalim ang tiwala mo sa Panginoon, continue to read the Bible, makinig ng patuloy na pakikinig sa Kanyang mga salita, umawit ng mga papuri sa Panginoon, kilalanin siya araw-araw at moment by moment ng buhay mo ay dapat kasama mo siya. Diba ang sarap ng ganun? So, paano ba natin paano natin ano ba yung mga gusto natin panghawakan ng Diyos sa buhay natin? Sabi dito, I need Him to comfort me because I feel hopeless, numb, and insecure. Maaaring ang ilan sa mga nakakapanood nito ay nangangailangan ng comfort ng Panginoon kasi feeling nila hopeless na sila, helpless na. Yung bang parang manhid na ako, Lord, wala na akong pakiramdam dahil sa problemang ito. And insecure na dahil sa mga nangyayaring ito. No, minsan talaga, kaya nga yung pinasabing numb na yung parang manhid ka na. Kaya nga yung mukha mo, simangot na. Hindi mo na maipinta yung mukha mo dahil sa sobrang kinain ka na ng sitwasyon, ng problemang meron ka. Kaya nakaramdam ka ng wala na tong pag-asa. Tingnan mo, pag nagsasalita pa lang ako, wala na tong pag-asa. Kapag negative yung sinasabi mo, lumulundo yung katawan mo, bumababa yung shoulder mo. Pero pag sinabi mo, ang Panginoon ang pag-asa ko, ang Panginoon ang lakas ko, ang Panginoon ang magbibigay sa akin ng kagalingan na hindi kayang gawin ng tao. Di ba nag-iiba yung pakiramdam mo? Tumataas yung balikat mo. At nagiging iba ang pakiramdam mo, gumagaan, nagsasalita ka pa lang yan. Kaya makapangyarihan din yung ating bibig, kaya gamitin natin yan. Na imbis na magsalita ng mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos at mga bagay na hindi makakatulong sa atin, ay kalimutan na muna natin. Magagandang bagay lang ilabas ng bibig natin. Pag sinabi mo lang na Lord, na yung walang Lord, yung takot na ako sa buhay ko. Hinang-hina na ako, hindi ko na to kaya. Alam mo, unti-unti kang ilulugmok niya hanggang sa talagang hindi mo na kaya, higa ka na lang. Wala ka nang gagawin. Pero tandaan mo, merong Diyos na palaging nagmamahal sa'yo. Palaging handang tumulong, manalangin ka lang, tumawag ka lang. Sabi dito, pwede mo ring ilapit sa Panginoon at hayaan mo siyang humawak sa'yo. Sabi dito, I have medical situations that is causing pain and anxiety. So yun yung mga sinabi natin kanina. Maaaring nandun ka sa sitwasyon na may karamdaman ka ngayon. At ang daming masasakit sa'yo. At yung takot, anxiety, nandiyan na sa puso mo. Tutulungan ka ng Diyos. Ilapit mo lang yan sa Kanya. I'm going through a family situation filled with uncertainty and hurt. Maaaring sitwasyon, problema sa pamilya ang pinagdaraanan mo o bagyo sa buhay mo. Na punong-puno ng mga bagay na hindi mo na makontrol. Tunay naman, wala tayong kayang kontrolin sa buhay natin, maliban ang ating sarili. Pero yung mga nangyayari sa paligid natin, wala tayong makakontrol dyan. Only God can control lahat ng mga pangyayari. Even mga tao sa paligid natin, Diyos lang kaya mag-control. Maging ang sitwasyon na meron ka. Tanging Diyos lang magpapakalma niyan. Tanging Diyos lang pwede magsabing tama na, tigil na, tapos na. Bigyan ng kapayapaan ng anak na ito. Bigyan ng kapayapaan ng puso, ng isip, at kagalingan, at ng solusyon para sa mga problema. Tanging Diyos lang pwede magsabi, isang ganyan lang ni Lord, andyan ang solusyon sa'yo. Basta lang pag pinanalangin mo na, huwag ka na mag-doubt, huwag ka na mag-alala pa, di ba? Pinanalangin mo na eh. Isinuko mo na sa Diyos eh. So dapat wala nang pag-aalala. Hayaan mo ng Diyos na makakilos sa'yo. Kaya minsan hindi makakilos ng Panginoon sa atin kasi pag pinagdasal natin, oo nga, sinunod mo yung sinabi natin at sinabi ng Panginoon na manalangin ka kapag ikaw ay nasa sitwasyon ng problema at pagsubok at sakit, karamdaman, kahit ano pa yan, oo nga, nagdasal ka. Pero pagkatapos mo magdasal, balik ka sa pag-aalala. Balik ka sa takot. Dapat hindi.
Kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, isinurrender mo na lahat ng takot mo. At sinabi mong, Lord, ikaw na bahala sa buhay ko. May sakit ako, oo. Tanggapin mo may sakit ka. Kailangan mo i-accept yan. Acceptance is the key. Kasi pag hindi mo tinanggap na may karamdaman ka, at hindi mo tinanggap na nasa sitwasyon ka ng problema ngayon, at inamin na hindi mo na ito kaya, sinabi mo yan sa Diyos at sinabi mong, Lord, take control. Ikaw na ang manguna. Ikaw na ang magbigay ng solusyon at alam kong ikaw ang tutulong sa akin. Pag gano'n na yung sinabi mo sa Panginoon, sinurrender mo na sa Kanya, tama na. Pagkatapos mong magdasal, smile. Huwag ka lang mag-alala. Wala lang dapat ikatakot. Kasi, pinigay ko na sa Diyos eh. Siya na nga nakakalam ng lahat ano pa bang pag-aalala ko. So, wala na. Back to normal na parang, nandiyan yung sakit mo. O, continue ka kung ano yung mga ginagawa mo. Kung ikaw ay nagte-therapy dahil stroke ka, o di continue sa pag-therapy ng walang takot. Mararamdaman mo ang tunay na pagsuko sa Diyos kapag may kapayapaan ka sa puso mo. Na parang nagulat ka, hindi na ako nag-aalala. Pero pag nag-aalala ka pa din, sa kabila ng nanalangin ka, ay huwag kang titigil sa pananalangin. Lapit ka ulit, Lord, bakit di na tumitigil to? Ba't nandito pa rin yung takot? Dasal ka ulit. Basa ng Bible, huwag kang titigil. Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay nananalangin at pilit na lumalapit sa Diyos para sa tulong at awa niya at na nagsisik ka ng help kay Lord, naman ang demonyo, si Satanas, wala rin tigil ng kagugulo sa'yo. Kung ikaw ay, ang paglapit mo sa Panginoon ay times 5, si Satanas times 10 ang panggugulo sa'yo. Kaya huwag kang titigil. Hindi ko mo nakapanalangin ka na sapat na. Patuloy, moment by moment, isama mo ang Diyos. At para naman doon sa mga tao, bakit gano'n natin, Mabs? Lahat na ng panalangin, ginawa ko na. Nagdasal na ako ng nagdasal. Pero bakit parang hindi pa din? Hindi ko pa rin nakikita o nararamdaman yung sinasabi mong peace of my heart and mind. Bakit natatakot pa rin ako? Bakit nag-worry pa rin ako? Bakit puno pa rin ako ng anxiety? Sabi mo magbasa ako ng Bible, nagbabasa ako pero hindi ko siya naiintindihan. Tanungin kita, baka marami pang bagahe sa puso mo ang hindi mo pa naisusuko talaga sa Diyos. Hindi lamang yung karamdamang meron ka kung hindi yung matagal nang nandyan sa puso mo ang hindi mo pa naisusuko sa Diyos at naihihingi ng tawad sa Panginoon. Kasi iyan ang number 1 naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kung bakit hindi tayo makalapit sa Kanya nang may kagaanan ng loob. Na bakit parang lumalapit na ako pero mabigat pa rin. Kasi ang pinaka-importante ay isuko natin yung laman ng puso natin sa Diyos. Lahat ng kasalanan natin na nagawa natin sa ating kapwa, sa ating sarili, sa Diyos. Yun ang hinihintay ng Diyos. At tanggapin natin siya bilang Diyos at tunay na tagapagligtas. Iyon po ang magiging daan para gumaan yung pakikipag-usap mo sa Diyos. At magugulat ka pagkatapos nito. Gumaan. Bakit ganun? Yun lang pala ang kailangan. Kailangan ko lang mag-humble down, isuko sa Diyos. Ang pride ko, ang galit ko, sama ng loob, hinanakit na matagal na. Sa totoo lang po, sa tagal ko na nagtuturo about sa health, siguro halos kalahati ng buhay ko nagturo na ako ng tungkol sa kalusugan at karamihan sa mga naging pasyente ko. Sinasabi na nila, ginawa ko na po lahat. Uminom ako ng gamot sa tamang oras. Sinunod ko ang doktor, nag-exercise ako, nagpa-araw ako, nag-diet ako. Lahat na po ginawa ko. Pero hindi po ako gumagaling. Matagal na po itong karamdaman na ito. Pero takot na takot pa rin po ako sa mga nangyayari sa akin. Alam niyo po talagang sinasabihan ko sila. Hindi na po natin problema ang physical natin problema o kondisyon na meron ka. Nasusolusyonan na yung physical dahil sa mga ginagawa mong nabanggit mo. Pero ang nakalimutan nating ayusin ay ang spiritual na kondisyon ng buhay mo. Kasi 5 aspeto po ng buhay na kailangan ayos tayo. Pag-usapan natin yung 2 na lang. Ang physical at ang spiritual. Yung physical, gagaling ka, yes. Yung physical. Dahil sa mga ginagawa mo sa doktor, sa diet, sa pagkain, sa gamot, exercise.
Pero ang spiritual, nakakalimutan nating ayusin. Kasi yun po ang isa at pinaka-importante na magpapagaling sa atin sa ating karamdaman. Hindi lamang karamdaman, maging yung mga problemang meron ka sa buhay, maging pinansyal yan. Kaya yan solusyonan basta ayos ang spiritual. Kaya nga po maraming tao talaga kinukuha na lang ng Diyos. Maabot na lang sa kamatayan pero hindi nila nalalaman na yung spiritual pala nila kailangan din gamutin. May sakit din pala ang spiritual. Excuse me po. Minsan nakakala mo ang sakit mo lang yung physical eh. Pero hindi mo alam na ang sakit pala ay nandun sa spiritual. Hindi pala ayos ang spiritual nating kondisyon. Hindi pala ayos yung relasyon na meron tayo sa Diyos na siyang naglikha sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya sinasabihan ko yung mga pasyente ko noon, ayusin natin yung spiritual mong buhay. Handa ka bang kilalanin ang Diyos at tanggapin siya bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas na siyang magpapagaling sa iyo? Alam mo, sinasabi nila, opo, gusto ko na po talagang gumaling. Tapos bigla silang iiyak. Bigla silang magsasabi ng, opo, talaga punong-puno ko ng galit. Bigla nilang sasabihin na galit ako sa ganito. Galit ako sa sarili ko. Galit, ang dami niya palang sama ng loob. Bigla siyang magkukwento. Alam mo, minsan yun na nakakalimutan natin. Baka kaya hindi ka gumagaling sa karamdaman mo. Baka kaya hindi ka lumalampas dyan sa pagsubok na pinagdaraanan mo. Na bakit Lord paulit-ulit na lang ito? Kasi merong hindi naaayos yung spiritual mong kalalagayan. Napakadali lang ng solusyon dyan. Ang pinakasolusyon lang dyan para makuha mo na gumaling ang spiritual mo. Isuko mo sa Panginoon. Tanggapin na ikaw ay nagkasala. I-admit mo na makasalanan ka. At tanggapin ang Diyos sa buhay mo bilang Diyos at tunay na tagapagligtas mo. Na walang iba kang Diyos. Nakikilalanin kundi siya lamang. Yun lang. Yun lang hinihintay ng Diyos. Sa totoo lang, yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon, maaaring yan ang dahilan. Nang sa ganun ay makabalik ka sa Panginoon. Nang sa ganun ay pansinin mo naman si Lord. Nang sa ganun ay papasukin mo na siya sa puso mo na matagal nang kumakatok dyan. Baka yun na ang dahilan kung bakit hanggang ngayon paulit-ulit nangyayari ang mga sitwasyon na yan sa buhay mo. Na lagi mo nang natatanong, Lord, bakit palagi na lang paulit-ulit ito lang ang nangyayari sa amin? Hindi na ako tinantanan ng problema. Kasi yung solusyon hindi mo pa ginagawa. Tanging ang Diyos ang solusyon sa lahat ng problema at pinagdaraanan mo, maniwala ka. Isuko mo lahat sa Diyos yan nang may kababaang loob. Kung handa ka na isuko sa Panginoon ang lahat ng yan, sabayan mo ako sa panalangin na parang ito ay panalangin mo. Kung matakot, mahal ka ng Diyos at sabi niya tutulungan ka niya. Isuko mong lahat sa Kanya ngayon. Kung nakikinig at nanonood ka, sabayan mo ako sa panalangin. Panginoong Yesus, ako po ay lumalapit sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan, na ako po ay nagkasala sa iyo, sa aking sarili at sa aking kapwa. Patawarin mo po ako. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito. At isinusuko ko na po sa iyo ang lahat-lahat ng galit, sama ng loob at hinanakit sa aking puso. Samahan mo po ako, tulungan na magbagong buhay, Panginoon. Na ayusin ang buhay ko nang naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tunay na tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay, Panginoon. At tulungan mo ako na hindi na muling gumawa ng mga bagay na makapaghihiwalay sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Tulungan mo po ako. At maraming salamat sa pagmamahal mo sa buhay ko. Salamat na sa kabila ng aking mga pagkukulang at kasalanan ay pinapatawad mo ako. Salamat, Panginoon. At hinihingi ko pong lahat ng ito sa iyong matamis na pangalan. Salamat po in Jesus' name.
Amen. Kung ikaw po ay sumunod sa panalangin, happy birthday to you. Ngayon po ay spiritual birthday mo. Ito ang araw na kung saan tinanggap mo ang Diyos bilang iyong tagapagligtas, buhay, dakila at makapangyarihan sa buhay mo na may kayang gawin sa iyo. Nawa, hindi ito ang simula, hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng mas malalim mo pang relasyon sa Diyos. Patuloy kang kumapit, patuloy kang manampalataya, at huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa buhay mo, mahal na mahal ka niya. Sige po, manalangin naman tayo para sa lahat ng mga nakapanood ngayon. Panginoong Hesus, maraming salamat sa buhay ng lahat ng taong nakapakinig nito at makakapakinig nito, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na buhay sa buhay nila, sa buhay naming lahat. Ipadama mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Ano man ang aming bagyo o pinagdadaanan sa buhay, Panginoon, ang lahat ng ito ay lilipas. Lahat ng ito, Panginoon, ay magiging magaan kasi kasama ka namin. At ikaw lamang ang tanging makakatulong sa amin para mapagtagumpayan namin ito. At parang isang salita mo lamang, Panginoon, ang lahat ng ito ay matatapos at magkakaroon ng solusyon. At sa mga may karamdaman, Panginoon, na hanggang ngayon, O Diyos, ay dumaranas ng paghihirap sa sakit, tulungan mo sila, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw lamang ang dakilang doktor, dakilang manggagamot, at ang kayang gumawa ng himala sa aming may mga karamdaman. Panginoon, maraming salamat kasi mahal mo kami. Maraming salamat kasi tapat ka. At naniniwala kami, Panginoon, na sa kahit anong laban ng buhay namin, kasama ka namin. At hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Tulungan mo kami na palaging kumapit at humawak lamang sa mga pangako mo at paniwalaang lahat ay posible sa iyo. Maraming salamat sa buhay ng lahat ng mga taong nanonood nito at sa mga pamilya nila, Panginoon. Continue to protect them, Lord God. Continue to give them the good relationship, Panginoon. Relasyon sa ama, ina, relasyon ng mga anak sa magulang, relasyon sa mga kapatid, sa kapwa, sa mga kaibigan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy nawa kaming makapagbahagi ng iyong pag-ibig sa iba. Maramdaman nawa ng ibang tao ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Samahan mo kami sa buong maghapon. At ikaw po siyang manguna sa lahat ng aming gagawin. Thank you, Father God, for your love, for your mercy, for your goodness, for your faithfulness, for your kindness, for your gentleness, for your love and favor, Lord, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ikaw po ang talagang ramdam namin sa araw, sa umagang ito. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your love. Ayan, so maraming salamat pong muli sa inyong lahat at nawa po ang hiling ko lang, isama niyo po ako sa inyong panalangin, isama niyo po ang God Loves You movement sa inyong panalangin at syempre po, samahan niyo kami palagi every morning dito po sa ating daily devotion at malaking bagay po yung ma-share ninyo itong ating live na to sa inyong timeline, sa inyong mga groups para po marami po ang matouch din ang kanilang heart. At naway maging pagpapala ang devotion na ito sa maraming tao. Kung paano kang tinouch nito, ay sana i-share mo din sa amin sa messenger or sa message po dito mismo sa God Loves You Movement Facebook page. Or mag-comment ka kung meron sa tingin mo na ito ay nakatulong sa iyo. Napakabuti ng Diyos. To God be the glory. Alam mong lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Buhay siya sa ating mga buhay. So, please follow our Facebook page, God Loves You Movement, para po lagi kayong ma-notify kapag may mga activities tayo. At isa po sa mga activities na gagawin natin ay kasiyahan nawa ng Panginoon yung ating pong gift giving this coming December. At kung kayo po ay may puso sa pakikibahagi at pagtulong, pwede po kayong mag-share ng inyong blessing through the stars na pwede ninyong ibigay sa atin sa God Loves You Movement or in kind or in cash, pwede po.
Kasi marami po tayong nais gawin o mapangiti ang mga bata this coming December. Kung marami pong makikibahagi ay marami pong matutulungang mga pamilya, hindi lang mga bata. At syempre po yung puso natin na makapagbigay ng isang Biblia para po sa bawat tahanan. Yun po yung goal natin. Sana lahat ng tahanan sa buong mundo ay magkaroon ng Biblia na kanilang panghahawakan upang makilala nila lalo ang Panginoon. Tulungan mo po ninyo ako. Sana baka may kilala kayo kung sino po ang pwedeng malapitan na makapagbigay ng Bible para po maipamigay din natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At alam ko po na kayo ay gagabayan ng Diyos sa lahat ng oras ng inyong buhay. Thank you! And lagi niyong tandaan, God loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yun lang po. God bless everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. Bye-bye. God bless po.